Salamat sa Panginoon sa prayer na iyon. It really prepares our hearts para sa mensahe ng Panginoon. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Masaya tayo dahil muli ay nagkasama-sama tayo. We are happy si Brother Lando nandyan. Welcome back, Brother Lando. Na-miss ka namin. And also, personally, I would like to thank God dahil nakabisita yung aming kumari at kumpare, si Brother Junel at Sister Michelle. Yun. So, sila yung simbahan na bago kami napunta dito sa ABCC ay yung simbahan na nag-take care sa amin habang kabuwanan ni Pastora. So, talagang napakalaking na itulong ng simbahan sa aming family. So, we are happy na dito kayo representing Wangal Alliance Church. So, sa pagpasok po ng taong ito, nagbabalik tayo sa ating series sa Book of Colossians. No, nag-break po tayo last December para mag-giveaway sa ating Christmas celebration messages. But this time ay pinagpapatuloy na po natin iyon. And last year, as we can remember, natuto tayo ng mga fundamental truths and principles mula sa chapters 1 and 2 ng Colossians. So those are the things na in-establish ni Paul sa kanyang sulat. At gaya din po ng nasabi last Sunday, pagpasok natin dito sa chapter 3, mapapansin natin na nagbibigay na ng focus si Pablo sa pagbibigay ng mga practical application ng mga truths and doctrines, principles na na-establish niya sa nakaraang dalawang chapter. And last Sunday nga po, nagsimula tayo sa verses 1 to 4. And today, magpapatuloy tayo sa verses 5 to 10. So ano-ano ba ang mga practical applications na may kaugnayan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano na makikita natin sa mga talatang ito? So para po sa ating scripture reading, samahan niyo ako sa pagbuklat sa salita ng Panginoon sa Colossians 3, 5 to 10. From NIV version ang ating ipapahayag na mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. So ang sabi po dito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. So bago po natin tuluyang mapag-usapan ang itinuturo ng Panginoon sa mga talatang ito, ipag-pray po muna natin itong mga talatang ito. Lord God, we understand, Lord God, that apart from you, we cannot understand anything, especially spiritual things such as your word. So we ask wisdom and understanding from you. A while ago, we have prayed for open heart that is willing to listen and accept your word. So we continue to ask, O Holy Spirit, for your guidance as we listen to your word today. In Jesus' mighty name, Amen. Ano ang iyong goal ngayong 2024? Meron na po ba tayo? Mayroon ka na bang goal o mayroon ka bang goal noong 2023 na natupad na o na-achieve mo sa pagpasok ng 2024? Or at least malapit mo nang makamit? Diba, alam natin yan, laging mayroong New Year's resolution tayong ginagawa pagpasok ng taon. So, in regard to that, what is your goal in 2024? Let me tell you a story. Last November 2023, sa ating Thanksgiving celebration, nagplano po ako na maglo-long sleeve polo tapos magne-necktie.
bilang OOTD ko para sa special event na yon. So noong nagbibihis na ako, nagbago yung isip ko at hindi na lang ako magne-necktie. Ano po yung dahilan? Kasi hindi ko maisara yung botones sa leeg ng long sleeve polo ko. Kahit si pastora yung naglalagay, hindi nasasakal na ako, hindi pa rin mailagay. Walang long sleeve polo ko. Ang maisara talaga ang botones dito sa leeg. Ang pangit naman tignan, nakadektay ka, bukas yung sa leeg na ano. So sabi ko, wag na lang mag-necktie. And since then, nag-decide ako na kailangan ko na talagang mag-diet. So starting December 10 last year and till yesterday, ay nagsasagawa ako ng intermittent fasting. So you eat what you want, pero after 3 p.m., hindi na ako kakain. The next day na ang kain ko. And also, portion control. 1 cup or less pa na rice yung aking kinakain. And according to my wife, may changes naman daw sa aking belly fat. And praise God, di ba? Nakita niyo. At least may nahanap na akong isang polo na nagkasya na. At nakapag-necktie na ako ngayon, di ba? So, alam niyo po, kapag mayroon tayong goal na ginawa at talagang pagsusumikapan nating makamit iyon, malaki ang possibility na mararating natin ang goal na iyon. Naniniwala po tayo doon? Gaya po ng sa picture na ito. Salamat at binigyan ako ng copyright. This is a very inspiring achievement ng isang goal na posible talagang makakamit kung pagsusumikapan dahil you can really see the result, di ba? From being anger to being looking sweet na ang larawan. So inspiring, hindi po ba? So kaya po sa ating may mga goal sa pagpapayat, huwag tayong mag-alala dahil may pag-asa pa tayo. No? Kung magkakaroon lang tayo ng goal para doon. Especially if it is for health reason. Now, again, let me ask you, mga kapatid, let me ask you a question. Mayroon ka na bang goal na napagdesisyon na mong i-achieve ngayong taong 2024? Knowing that malaki ang possibility kung pagsusumika pa natin na makamit iyon. Iyon man ay sa career, o personal development, o even sa spiritual growth and maturity, mahalaga po na magkaroon tayo ng isang goal na handa tayong walang sawang ipapanalangin at gagawin ang lahat ng ating magagawa sa abot ng ating makakaya at sa biyayang ibibigay ng Panginoon upang ma-achieve iyon. Kasi kumbaga parang kung wala raw tayong goal, para tayong isang bangka na walang patutunguhan at nagpapatianod lang sa alon. Now, whether may goal ka na o wala pa para sa taong ito, let me suggest a couple of important goals na pwede mong gagawin sa taon na ito. So do you want to know it? So ito po ang goal na pwede nating gagawin. End the old self and put on the new self. That should be your primary goal para sa taon na ito at maging sa mga susunod pa na taon. At yan din po yung magiging topic natin para sa umagang ito. So in today's sermon, we will be challenged and encouraged by the Word of God in Colossians 3:5-10 to finally end the old self since we have already put on the new self. Atin pong tanungin, how can a Christian finally end the old self? And what must be achieved? Or what must happen? Since he has already put on the new self. Marahil marami po sa atin, kung hindi man lahat, ay nag-struggle noong nakarang taon sa pagharap sa kasalanan. Perhaps mayroon ding na-frustrate na sa kanyang sarili dahil paulit-ulit na lang ang kasalanan kanyang nagagawa kahit ayaw na niyang gawin iyon. O baka mayroon ding ilan sa atin ang kalus na ang puso at hindi na nagiging aware sa mga nagagawa niyang hindi na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
Huwag po tayong mag-alala o ma-feeling guilty patungkol sa mga struggle na iyon dahil lahat po tayo ay nakararanas at dumaraan sa mga ganoong bagay. Even pastors, bishops, we still struggle with sin. That is why it is essential sa buhay nating mga Kristiyano that we put an end to the old self and know what is next to happen after putting on the new self so that we can have a better and brighter new year bilang miyembro ng ating iglesia na may purpose na ito. Love Christ, love people, make disciples. Those goals are essential in achieving this purpose, this mission. Kaya nga, para ma-achieve natin ang mission na ito, mayroong dalawang goal na mahalagang ating magawa. Una, mahalagang ma-goal natin na ma-eliminate ang mga sinful behaviors natin. Pangalawa po, mahalaga rin na i-goal natin ang pag-cultivate ng mga Christian virtues sa ating buhay. So isa-isahin po natin ang dalawang goal na ito. So goal number 1, eliminate sinful behaviors. Eliminate sinful behaviors. For us to be able to put an end to our old selves, we have to eliminate our sinful behaviors mula dito sa ating buhay. Ito po ang sabi sa verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na kahit tayo ay mga Kristiyano na at nangakong mananampalataya at susunod sa Panginoong Hesus, mayroon pa ring iilang mga sinful behaviors na nagagawa tayo. Tama po ba? Minsan, hindi pa nga tayo nagiging aware na may nagagawa na pala tayong mga maling pag-uugali. Probably, we are just ignoring them or we just don't have strength to fight and win against them. We have to admit it po and be aware of it dahil hindi man po yun parang ibo-broadcast natin sa lahat ng tao na I have this sin, nagkasala ako na ganito. But at least, in humility, you admit that you are still struggling with sin. You are aware that have this sin that I am struggling with pa rin. Kasi ang sabi nga po sa 1 John 1:8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we are denying or ignoring that we still do sin, ang sabi ng salita ng Diyos ay we deceive ourselves. Hinahayaan pa rin natin na maloko tayo, malinlang tayo ng ating old self kahit hindi naman na. And the truth is not being with us. The truth is not in us kapag ating ginagawa iyon. Because the truth is, natutukso pa rin nga tayo at nakapag-iisip, nakapagsasalita at nakagagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Anuman ang ginagawa natin na hindi kalooban at hindi nais ng Diyos na ating gagawin, iyon ay malinaw na kasalanan. Kaya po ang turo nga ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay put to death whatever belongs to your earthly natures. Anuman ang mga kabilang doon sa mga earthly natures na yon, ang ating nature ngayon is divine nature na, spiritual nature na galing sa Panginoong Diyos. Ang sabi di dyan, whatever belongs to your earthly natures, katulad ng sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry, bring them to death. Bring them to death. Meaning, putulin nyo na anuman ang kaugnayan ng mga gawain iyon sa inyong buhay. Kung mapapansin po natin sa talatang ito, sa mga example na binigay ni Paul ng mga sinful behaviors, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, lahat po ng mga iyon ay may kinalaman sa importance of bringing oneself under the Lordship of Christ. Lahat yan ay nagpapakita na tayo ay nasa ilalim na ng pagkapanginoon ng
Iyon ay mga old behavior sa dati nilang pamumuhay. Bago pa sila nakakilala sa Panginoon at maging Kristiyano. So mapapansin po natin dito, Paul is not judging them that, oh, you're still sinful, oh, Colossian believers. Ang sinasabi niya dito is be aware of these sinful behaviors na nangyayari sa inyo and put them to death. That's yung reminder sa kanila ni Paul. So, yun ay mga old behavior sa dati nilang pamumuhay bago pa nga sila nakakilala sa Panginoon at maging Kristiyano. Pero ang sabi naman po sa verse 8, ngayong Kristiyano ka na, o ngayong mga Kristiyano na kayo, at nasa kay Kristo, you must rid yourself of all such things. Itakwil na ninyo ang mga iyan sa inyong pamumuhay. Eliminate the sinful behaviors in your life. Naglista pa nga si Paul ng additional example, maliban sa naunang nabanggit niya dito sa mga list ng bad behaviors. Isinama na niya yung anger, rage, malice, slander, and filthy language mula sa kanilang mga labi. No? So kasama ba doon yung mga demeaning at dirty o green jokes? So yung mga example kanina na ibinigay ni Paul sa verse 5 na mga sexual immorality, yung mga nabanggit po na iyon, may kinalaman po iyon sa ating personal na relasyon sa Diyos. Pero itong additional example na ito of corrupted behaviors na ibinigay ni Paul sa verse 8 ay may kinalaman naman sa social relationship among believers. So una ay relasyon sa Panginoong Diyos. Dito naman, relasyon, tinatakil ni Paul, ay yung relasyon nila among believers o sa kanilang pakikipag-ugnayan bilang magkakapatid kay Kristo. Ang paalala ni Paul sa iglesia sa Colossus ay dapat wala ng galit, wala ng puot at sama ng loob among them na nangyayari at iwasan na rin ang panlalait at malaswang pananalita laban sa kapwa na mananampalataya at sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-conversation o usap. So mga kapatid sa Panginoon, you are being challenged today by the Word of God to eliminate all the sinful behaviors na nananatili pa rin sa iyong buhay. Ano po iyang naiisip mo na yan, na sinful behaviors na yan? God is telling you, my child, eliminate it na. Make it your goal to eliminate it na. Probably na pagtatagumpayan na po natin ang sexual immorality o lustfulness, pero mayroon pa rin tayong galit o pagkamuhi na nararamdaman sa ating puso laban sa ating kapwa. Probably na overcome na natin ang pagiging greedy o materialistic, pero there are still slander o paninira sa kapwa, filthy languages na namumutawi pa rin sa ating mga labi. So hinahamon ka po kapatid, ng salita ng Panginoon to eliminate them sa iyong pamumuhay. Make it a goal, kung hindi pa nagagawa, na tanggalin na ang mga sinful behaviors na iyon sa ating buhay. At katulad nga po ng nakita natin na iyon, it is achievable. Huwag po tayong mag-isip na parang ang hirap, parang imposible, parang hindi ko kaya. Magagawa po natin kung pagsusumikapan natin na makamit iyon. Of course, there are difficulties. Talagang ilang araw, 3 araw, 4 na araw na talagang hinang-hina ako noon nung nag-start ako na mag-IF. Parang halos araw, parang whole day, gutom na gutom ang pakiramdam mo. But of course, you have to fight over it. Ganun din po probably ang mararanasan natin as we fight over temptation, as we fight against sin, to eliminate them finally. So, the question is, siguro magtatanong pa rin tayo, what if we are not yet willing? What if we still do not believe na kailangan ng maputol ang kaugnayan ng mga sinful behaviors na iyon sa ating buhay? What if we still think na, okay lang yan, save naman ako at hindi naman ako pababayaan ng Panginoon, kahit meron pa rin ito at hindi ko siya bibigyan ng pansin? What if sobrang nakasanayan na natin at comfortable na tayo sa mga bad behaviors na iyon, kaya we do not want to take any actions para ma-deal ang mga maling gawaing iyon? So ganito po ang warning ni Paul sa verse 6.
Because of this, the wrath of God is coming. Because of this, the wrath of God is coming. Sadly, there is a serious consequence na paparating sa mga taong still unwilling to put an end to their sinful behaviors despite the many warnings and reminders na ibinibigay ang salita ng Panginoon sa kanila. The wrath of God is coming for those sinful behaviors. The wrath of God is coming for those sinful behaviors. And if a person is not willing to get away from those behaviors, kasama siyang matutupok ng mga maling pag-uugaling iyon. So nakita po natin, hindi nag-focus dito si Paul doon sa mga Colossian believers. The wrath of God is coming for you. Itatapon kayo ng Panginoong Diyos sa apoy ng impyerno kapag hindi kayo magbabago. Paul, nag-focus siya sa mga bagay na iyon, mga sinful behaviors na iyon. The wrath of God is coming for those behaviors, kaya lumayo na kayo doon. Let me put that perspective in this way. No? Example, kung maalala po natin, nakaranas ang Australia ng matagalan at malawakang wildfire. Nagsimula po yung sunog ng September 2019, naalala po natin yung balita na ito, at tuloy-tuloy na nag-apoy until March 20. Walang tigil sa pag-apoy yon, na halos, diba, almost 1 year na nag-aapoy yung kagubatan doon sa Australia. Nag-iwan po iyon ng over 78 to 88 billion Australian dollar in property damage and economic losses at sumunog sa over 4.3 hectares of conservation land across the country, na nagpapakita kung gaano talaga katindi at kaseryoso ang epekto ng wildfire na iyon. Maraming tahanan ang nasunog, maraming lupain ang natupok. So imagine a person, or you can also imagine yourself na nandoon sa sitwasyon na iyon, na nakatira sa isang bakuran, na daraanan ng wildfire na iyon. Nagbigay na ng warning ang government at rescuers sa taong iyon about the impending danger na paparating sa kanya. Paparating na yung wildfire sa bahay nyo. Sabi sa kanila na yon. Ano kaya ang nararapat na maging tugon niya? Of course, hindi po ba? Dali-dali ay kuhanin niya ang buo niyang pamilya, mag-empake sila sa kung ano ang maaari nilang madala, at kung siya ay nasa online class o kanyang mga anak ay nasa online class o siya ay working from home pa, iiwan niya na iyon. Ang mga iyon, aalis sa lugar na iyon at pupunta sa mas ligtas na lugar. Hindi po ba yun ang nararapat gagawin? Kasi po, if i-ignore niya ang warning at isa sa walang bahala ang impending danger na iyon, kahit sabihin niya na wala pa naman, hindi pa naman, o tapusin ko muna ang aking work from home, wala pa naman, hindi pa naman parating, the coming wrath of fire will be upon him at gugulatin siya, nandiyan na pala yon at wala na siyang chance na makatakas pa. So sa mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ganoong perspective natin tingnan ang kahalagahan na tumugon sa mensahe ng Panginoon na dapat ay masimulan na nating gawin kung hindi pa natin nasisimulan. At ito po iyon, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at humingi ng lakas so that we can finally put an end to our old nature by eliminating sinful behaviors. Let us come to Christ and ask strength from Him and put an end to the old self by eliminating sinful behaviors. Let us be aware na hindi po ito parang isang mabigat na responsibilidad o gawain na dapat natin gawin. That since the Holy Spirit is already with us, siya yung magbibigay sa atin ng lakas. And we love to do this because we are already in Christ. At yun po ang unang goal natin sa taong 2024 na pwede po nating gagawin. So narito naman po yung pangalawang goal. Goal number 2, cultivate Christian virtues. Cultivate Christian virtues. When we become Christians,
God has put on a new self sa atin. Napapansin po natin yon? I believe napansin na po natin yon, na meron nang nabago sa atin. Inilagay na ng Panginoon itong new self sa atin. At ang kasunod after that na mangyayari is i-cultivate natin yung Christian virtues doon sa new self. Dahil yung old self nga natin, yung dati nating nakasanayan noon ay mga, yun nga, anger, malice, lustfulness, greediness. Pero meron na tayong bagong sarili ngayon at ang kailangan doon, i-cultivate yung mga Christian virtues na yon. Kasi hindi naman yan, di ba, halimbawa, nakasanayan natin palagi na galit. So pag naging Christian na tayo, bukas, we never get angry na. Kumbaga, i-cultivate na pa natin yung mga Christian virtues na yon sa ating buhay. Ganito nga po ang sabi sa verses 9 to 10. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge, in the image of its Creator. So sa pagpapatuloy po ni Paul dito sa verse 9, ipinaalalahanan niya ang mga Colossians na huwag silang magsisinungaling sa isa't isa. Do not lie to each other. Actually, mahalaga po talaga ang pagiging truthful in cultivating Christian virtues. Kasi we are operating here sa ating simbahan in a truthful manner, hindi po ba? Lahat ng ating ginagawa bilang isang iglesia at mga mananampalataya ni Kristo ay nakabatay lahat sa katotohanan. We are being real here. Imagine natin, what kind of church would we be if we are not being honest sa goal natin na to love Christ, love people, and make disciples? We are preaching, napapanood pa tayo sa YouTube, we have to love God, pero we are not showing things that love God. We tell, love people, we are showing attitude, behaviors na hindi nakapakita ng pagmamahal sa tao. We make disciples. Tinatanong tayo, o paano kayo nagme-make disciples? That mission will be senseless and will mean nothing if we are not and won't be sincere in achieving it. Hindi po ba? Every disciple-making or discipleship will just crumble and turn into failure kung ang dinidisciple natin ay hindi nagsasabi ng totoo about his or her Christian life and growth in faith. Alam po natin yon. Hindi ba in discipleship, you have to check the person from time to time kung kumusta na ba siya sa kanyang pagsunod kay Kristo. If the person is not telling the truth or just making you believe about the status of his prayer life, oh, okay, I'm fine, I'm prayerful. Or her devotion time is, okay, I'm doing devotion every day. Nag-open naman ako ng aking Bible. Or they commitment sa Panginoon, nagsaserve naman pa rin ako sa Panginoon. Nagkakaroon po ng misconception about the real status of his or her spiritual growth if the person is not giving you the real situation ng kanyang buhay spiritual. So para po kay Paul, one important practical application sa mga katotohanang nalalaman ng isang Kristiyano ay ang pag-iwas niya sa pagsasabi ng kasinungalingan sa kapwa niya Kristiyano. It is risky and dangerous po talaga sa isang tao if he knows the truths, if he knows the principles, and kaya niyang sabihin iyon, pero hindi niya ginagawa. Kasi it really creates misconception. Nasasabi siya ay Kristiyano, pero the life is, you cannot see the proof, no? So, ang ginamit nga po ni Paul, mahalaga po na the truth ay iniingatan at inaalagaan ng isang Kristiyano. There are two fundamental reasons na binanggit si Paul dito sa mga talatang ito why Christians should not lie. Ito po yung unang reason. Christian should not be lying anymore since they have already taken off their old self with its practices. O hinubad na nila ang dati nilang pagkatao, pati ang mga gawa nito, kasama na ang hindi pagsasabi ng totoo. Pangalawa po is, Christians should not lie because they have already put on the new self.
o isinuot na nila ang bago nilang pagkatao at hindi kasama sa bagong pagkatao na iyon ang dilang nagsisinungaling. So ang ginamit nga po ni Paul na metaphor dito sa passage na ito ay yung parang pagtanggal ng damit o pagtanggal ng lumang damit at pagsuot ng bagong kasuotan. Taken off your old self. Hinubad ninyo ang inyong dating pagkatao and have put on the new self. Nagsuot na kayo ng bagong kasuotan. Hindi po ba kapag hinubad na ang lumang damit, wala na iyon sa ating katawan? At kapag isinuot na sa atin ang bagong kasuotan, hindi ba iyon na rin ang nasa ating katawan at iyon na ang nakikita sa atin na pananamit natin? So to be in the truth is the first and foremost Christian virtue na mahalagang ating isuot at ma-cultivate sa ating buhay at maging dito sa ating iglesia dahil ang bawat Kristiyano na kabilang sa ating iglesia ay tinanggal na ang dati niyang pagkatao at ang nakasuot na sa kanya ay ang bago niyang pagkatao kay Kristo. Amen? Amen. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, the Word of God is challenging you today, is calling you today to cultivate Christian virtues in your life, and you can begin with being truthful. It is a virtue that is unique sa bawat Kristiyano. Christians are people who are in Christ, and Christ is the truth. Therefore, it is not difficult or impossible for us to speak in truth. So there is nothing wrong po, and there is nothing shameful sa pagiging totoo at pag-amin na there are still some areas sa buhay natin that we are still weak and that we are still struggling and we still fail to be faithful sa Panginoon. Kaya kailangan pa rin natin ang gabay ng banal na Espiritu. We admit that we still need the Holy Spirit sa araw-araw. When I go to work, when I go to school, when I go with my friends, when I go to mall, I still need the Holy Spirit to guide me, to remind me, and to control me. At there is nothing to be ashamed of din po. If inaamin natin, kailangan pa rin natin na maturuan pa ng salita ng Panginoon. Sabi nga, madalas nasabi sa atin ng ating pastor, sit at the Lord's feet. Wala po nakakahiya na nakatutok tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus at interesado ano ang itinuturo niya na makapagpapabago pa sa ating buhay. It is always noble for a Christian to ask a mature believer to help him or her also grow in faith, which is basically a disciple-making, than to pretend na mature na siya at hindi na niya kailangan pa na magme-mentor o magtuturo sa kanya. Mga kapatid, let us remember na hindi po tayo pipilitin ng Panginoon na lumago agad-agad sa ating buhay spiritual. God has designed your spiritual growth to be gradual at hindi isang bagsakan lang. God is being careful din sa atin. Ba? God is careful with our hearts. Hindi niya po tayo pinipilit, hindi niya po tayo pinipwersa. Unti-unti, ginagabayan niya tayo. With His love, with His kindness, with His steadfast love, God is guiding us. My child, I am here with you, making yourself better than yesterday. Yun naman po yung pinaniniwalaan ni Pablo tungkol sa ating bagong pagkatao. Ganito po ang sinabi niya sa verse 10 about the new self. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Ang mga salita po diyan, di ba? The new self, which is being renewed. Yung being renewed ay nag-indicate na ang transformation ng isang Kristiyano is an ongoing process. Being renewed, isang buhay na patuloy na binabago ni Kristo sa araw-araw until his or her last breath. So kaya huwag po tayong ma-offend or magagalit if your pastors are sometimes giving you heavy messages about winning against sin or giving you some rebukes or corrections about sinful behaviors na dapat ay ating maiwasan.
Dahil ginagawa po natin yun dahil pinuno ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus, ang ating puso ng pagmamahal. That is why whenever we see a people na dadaanan ng wildfire, we will do our best to tell to that person, come here, this is a safe place, come here, and you will be safe. We'll always do that. We will not just ignore, okay, enjoy your life there, mag-enjoy kayo ng family, even though we know na palapit na ang wildfire sa buhay nila. So that's why we are here as a church. We are growing in the Lord. We are making life group. We are having fellowships because we want to grow more with the Word of God, in the Word of God, so that we can always call people, get away from that fire. We cannot tell people, get away from that fire kung tayo mismo nandoon din sa kalagitnaan ng apoy na yon. We have to get out muna doon sa apoy na yon upang tawagin din natin sila, ito ang ligtas na lugar. I am safe in the Lord Jesus Christ. You can be safe too. And that is gospel presentation, di po ba? Yun yung gospel, that is sharing the gospel. Ang sabi nga po, so we must accept those bitter, sweet messages and warnings na pinaparinig o itinuturo sa atin dahil iyon ay isa sa mga pamamaraang ginagamit ng Diyos to bring transformation in us at mailayo po tayo sa patuloy na pagkakasala. Ang sabi nga po sa Hebrews 3:13, sa New Living Translation, you must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Ang sinasabi po ng Panginoon, mahalaga na bilang isang iglesia ay matuto tayo na magbigay ng warning at encouragement sa isa't isa para wala na sa atin ang mahuhulog pa sa pagkakasala at maging kalus ang puso patungkol sa Diyos. So kung may napapansin po tayo that sometimes na-offend pa rin tayo, nagkakatampuhan pa rin, it means we have still room for improvement. Ibig sabihin, we are still growing. It doesn't mean na, wala talaga ang iglesia nito. Kung hindi, we are growing. It's fine because we are still struggling nga with sin. But we are fine. We are just being honest that we want to get over these sinful behaviors. We will help one another. Pakalmahin namin ang aming puso, magpapatawaran kami sa isa't isa at makikinig kung meron mang paalala sa atin. At mangyayari nga po iyon na hindi na po tayo mahulog pa sa pagkakasala at magiging kalus ang puso patungkol sa Diyos if we will continually cultivate Christian virtues sa ating buhay. And by that, we can finally realize how God has already put on the new self in you, in us. Nagantimpala ni Jesus nang tayo ay tunay na mananampalataya sa Kanya. It's wonderful, I tell you mga kapatid, it's wonderful to see kung paano na natin clearly nakikita how is this new self lumilitaw. You can see that. And you will be inspired kung paano po kumikilos. Nalalaman mo, this is how sweet my Lord is. Ganito pala ako tinuturuan. Ganito pala ako kinecare ng aking Panginoon. Sometimes merong frustration kasi masakit talaga minsan makorek. But after that, after natin makita yung result, you will see, my Lord is really loving and kind. Inilayo niya ako dito sa kapahamakan na ito. So hindi po ba challenging yet wonderful and fulfilling ang goal na iyon na ipinapagawa sa atin ng Panginoon sa taong ito at maging sa mga susunod pa if those things ang ating magiging goal. Imagine also what kind of church growth kaya ang mangyayari sa atin if every one of us is sincerely putting an end na to all of our sinful behaviors and has already started cultivating all the Christian virtues sa bawat buhay natin since God has already put on the new self in us. What kind of church ang ating pupuntahan every Sunday kapag ganoon? I cannot imagine how wonderful it will be. Let that be our goal starting this year and so on. Then surely we will going to witness
the wonderful result of it in our church in the near future. Excited na po tayo? Actually, napapansin na po natin yan at marami pa po tayong mararanasan in the near future kung pagsusumikapan po natin gawin ang mga goal na ito. No? So yan po, yung encouragement at challenge para sa atin ng salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Remember, God calls you to make these actions your life goal. Una, to put an end to your old self by eliminating sinful behaviors. Pangalawa, to cultivate Christian virtues since you have already put on the new self. And as you goal for that, be confident of this, mga kapatid, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Yes, Jesus, make it happen in us. Someday, we will be complete, and with that, to God be the glory. Amen? God bless po at sumaatin ang salita ng Panginoon.